Nagbabalik po tayo sa Easy Lang Yan. Kagaya po ng ating napag-usapan kanina na ating pong paksang tinatalakay ay registration ng inyong mga business names. At syempre, para po mas mapaliwanagan po tayo ng step-by-step na pagre-rehistro ng inyong mga business names, kasama po natin si Mr. Ferdinand Manfose. Siya po ang director ng DTI NCR Office. Good afternoon, sir, uli. Good afternoon. Good afternoon sa inyo. Yes, sir. Ano po ba ang step 1 kung ako po yung mag-a-apply ng aking business name permit? Ang unang-unang po natin hakbangin talaga, katulad itong hawak-hawak ko po. Ano po ito? Ito po yung application form natin ng business name registration. Application form ito. So, bago kayo pumunta sa opisina, importante ito muna ang uunahin. Opo, at saka ang sinasabi nga po natin, ang importante rito, bago po nila i-file ito, kinakailangan po kumpleto yung nakalaman dito. Kaya po, meron tayong signage na nakalagay doon, incomplete application forms will not be processed. Wala pong patlang. Lahat po ng mga fields dito, tinatawag natin mga linya, kinakailangan po i-fill up na application. Dapat fill up. So, dapat alam nyo, pati yung mga tinatanong, halimbawa, SSS number ninyo, dapat memorize nyo yan. Dapat alam nyo lahat ng kung ano ng street, barangay at town at saka, di ba, mga ganun po. Ang kagandahan dito sa sistema na to, no, pag nag-apply ka ng business name dito, apat na numero pa ang makakuha mo. SSS, BIR, Pag-ibig at PhilHealth. After po nilang ma-fill-upan to, Sir Ferdy, ano po yung next step po natin? Ang gagawin naman natin, pupunta tayo dun sa numbering na natin, lane. Tinatanong dito, anong klaseng transaksyon yung gusto mong mangyari dito sa opisina. Okay. Meron kasi tayong apat na klase ng transaksyon. Ano po yan? Merong new, para sa bago, renewal, sa mga magre-renew, certification. Para ito yung pangailangan ng mga embassy, mga bangko para sa certification ng kanilang business name certificate hiningi po yan sa embassy? Hiningi talaga yan. Okay. No? At yung pangapat? O di kaya, alam ba, nag-apply na sila online at dito na lang magbabayad, payment na lang. Ang kinakailangan. Dito lahat yun. Nanumberan ako dito. Oo, siya magsasala noon, titingnan niya yung papel para malaman niya kung anong klaseng transaksyon kinakailangan mo. Malalaman na nila ngayon dito sa processing corner natin, processing lanes naman natin. Okay, so step 3 na tayo. Kung anong klase, depende sa klase ng transaksyon mo. Halimbawa dito sa counter 3. Counter 3. Pero ito, special lane ito. Ay, may special lane ka. Para makikita natin ito for senior citizens, persons people with disability, pregnant women. And pregnant women, okay. So, kahit na siya ay renewal, o new, o certification, dito siya pupunta. Basta siya ay senior citizen, o kaya PWD, o kaya na may buntis. O, yan, tama. Okay. Kung ako yung ordinaryo lang, saan ako pupunta naman? Halimbawa, katulad dito sa lane 4, ito ay para sa new. Dito siya pupunta para mag-apply siya ng kanyang registration. Okay. Ito yung bago, ano, sabi natin, new application ito. So kung ako'y bagong aplikante at bagong negosyo at na-fill upan ko na yung inyong application form, abot ko na dito. Ang gagawin naman ng examiner natin, titingnan niya yung completeness ng iyong application form. Ano po yung tinitingnan ng examiner? Halimbawa, lahat ng fields kinakailangan nakakumpleto, no, na pinilapan natin. Okay. At titingnan din niya i-evaluate niya yung registrability ng pangalan na-apply mo. Dapat registrable ka. Registrable yan. At ang registrability namin kasi, dalawa yan, no? Similarity, kung pareho ng spelling, o kaya sounds like. Ang sistema ang una munang titingin kung may katulad at saka na lang nila gagamitin ng kanilang judgment call kung talagang hindi magkatulad o magkalapit lang. Mag-a-advise naman yung mga examiners natin kung ano yung pwede natin talagang katanggap-tanggap sa sistema na pangalan. So after po yan ma-advise at ma-evaluate ng ating examiner, saan po ako lilipat after? Ayun. Na-aprobahan ng halimbawa ako. Kumbaga na-aprobahan ka na, punta na tayo sa bayan ngayon. Payment. Payment na. Payment na kagad tayo. Payment na kagad once na aprobado na. Ayan, ito. Sa cashier. Dito sa cashier, ano? Cashier. Pero gusto nating ipaalam din sa mga tagapakinig natin, tagapanood natin na may apat na klase ng pagbabayad. Ano po yung apat na klase ng pagbabayad? Depende sa coverage mo, no, na pinili mo. Halimbawa, kung ikaw ay national. Pag national, kung Pilipinas, wala kang katulad. Okay. 2,000 pesos plus 15 pesos na documentary stamp. 2015. Pagka naman regional, NCR lang. Pag regional, sa lang ako, sa Metro Manila. Metro Manila lang, 1,000 lang, tsaka 15 pesos documentary stamp. Mas mababa ng kalahati. 1,015 Ngayon, kung gusto mo, Mandaluyong City lang. Sa Mandaluyong lang ako magninegosyo. 515 lang. Pag sa city municipality, 515 lang. At pinakamura yung barangay. Kung doon lang ako sa barangay, barangay poblasyon. Yan. 200 lang. 215 pesos bali ito. 250 lang. Kabuo ang babayaran. After po natin mag-cashier at magbayad,
saan po tayo pupuntang next? Automatic yan, pagkabayad mo, lalabas ka agad dito sa kabila sa releasing na ng certificate Sa mo. releasing na dito. Ayan, oo. If you print na yung certificate mo, at dito na ikagad i-release. Ninegosyo na siya, oh. Ito na yung certificate. Ito na yung certificate, sir. Good for 5 years ito. Hindi ka po pwedeng magnegosyo nang wala kang certificate from DTI. Dapat talaga bago ka makakuha ng business permit to operate naman from local government o city hall, kinakailangan i-present mo itong business name certificate mo sa kanila. Mula sa numbering mo hanggang dito, 15 minutes. So, yung tagal po ng proseso, 15 minutes 15 lang. minutes Pag lang. pumunta ako dito ng alas 8 ng umaga, 8:15 tapos na ako. Tapos na, nakuha mo na yung certificate mo. Anong araw po open ang ating DTI po? Mondays to Fridays ito, 8 to 5 p.m. 8 to 5 p.m. Office hours No natin, noon oh. break. Oo. Pero kasi ngayon, dahil peak season, binaba namin, 7 na. 7 a.m. pa lang, bukas na kami hanggang 5 p.m. Ayun. So, napakadali po pala. In 15 minutes, maaari nyo na makuha ang inyong mga registration. Tama ba? Tama, Registration ng inyong mga business permit. Pero may pinakabago pong balita na pinaka-easing paraan para doon sa mga magre-renew. Si Sir Ferdinand. Ito yung bago nating na in-improvise o bago nating in-install na system. Ito yung PBR kiosk. Ibig sabihin ng PBR, Philippine Business Registry Kiosk. Standalone system ito, lalo na kung ikaw ay marunong mag-operate ng computer, pwede ka nang mag-apply dito nang walang assist mula sa DTI examiner. Kung meron kang GCash at meron kang BancNet, pwedeng tuloy-tuloy na makukuha mo na rin ang certificate mo rito. Pero in the absence ng GCash at saka BancNet, babalik ka ulit at magbabayad ka sa DTI at tapos i-print din na yung certificate mo at makukuha mo na kagad. Ang kagandahan dito, ito ay pinofocus natin para sa mga renewal. Sa mga magre-renew. Oo. Bakit po para sa mga magre-renew lang? Kasi doon sa renewal, wala na tayong dapat na aaprubahan na pangalan pa. Kasi renewal na nga lang. Renewal na, kumbaga, na-aprubahan na to Na-aprubahan na prior. oo. Sir, hihinga ko po kayo, Sir Ferdy, ng mga tips po para po doon sa mga tao na nagnanais po na magpunta rito at mag-apply ng kanilang mga business name permits. Ano po ba yung mga tips na pwede nyo ibigay sa amin? Pinakatip po natin sa inyo na may bibigay para madali, lalo yung pag-apply ninyo, kinakailangan po yung pag-isipan po ninyo yung pangalan. At mas magandang, mas marami kayo maibigay na pangalan sa harap ng examiner o mga processors, mas madali nilang maaprubahan ang pangalan ninyo. So, dapat pag mag-isip ka ng pangalan, wag lang, ito na. Dapat meron ka mga fallback, Tsaka, mga alternative names. ang kagandahan nitong business name na ito, it may spell the success or failure of your, Yun na nga, of yung your maganda business. Alam mo, natatawa nga ako sa karamihan ng nag-apply sa atin. At dala sabihin na, pangalan po ng panganay namin, Mary. Ang pangalan po ng bunso, Joy. Kaya Mary Joy Store na lang po. Hindi po gano'n ang pag-iisip ng pangalan ng negosyo. Kailangan po, may dating, at merong maganda yung sa publiko. Para mabilis tandaan, mas maganda po na sabi nga natin ang pasok ng swerte sa negosyo mo. Oo, dapat pag-isipan niyo pong maigi dahil po yan po ay talagang nandiyan dyan sa pangalan ng inyong negosyo, ang inyong uunlad, ika nga nila. At syempre, nandiyan palagi ang mga taga-DTI para po tayo tulungan sa pagpaparehistro ng ating mga business name permits. Ano po yung mga phone numbers na pwede po nilang tawagan dito sa atin? Sa mga katanungan po natin, pwede po tayong tumawag sa DTL call center natin, 751-3330, o di kayo punta kayo sa website namin, bnrs.dti.gov.ph. Meron pa tayo isang venue. No, saan pa po? Lahat ng SM malls SM ay merong registration sila ng business name. Lahat sila ay nag-installa ng business service centers sa lahat ng malls. At doon, pwede sila mag-apply habang nagsa-shopping. Ay, mas madali pala. Mas madali nga. Ayun. So kayo po, sa mga nagnanais magnegosyo, tara na, magnegosyo na tayo. Paunlarin na natin ang ating mga buhay-buhay. Pero makakapagnegosyo lamang po kayo ng maayos kapag kayo ay nakapagparehistro ng maayos sa DTI. Maraming salamat kay Ferdinand Manfose. Sir, napakalaki po ng tulong po niyo. Maraming salamat. Si Sir Ferdinand Manfose po ay Director ng DTI NCR. Maraming salamat po. Again, good luck sa mga magninegosyo sa inyo at sana ay ikaunlad niyo ang negosyo na iyan sa tulong ng ating mga kasamahan mula sa DTI. Thank you, sir. Thank you. Sumay nyo na naman po ang 30 minutong punong-puno ng napakaraming kaalaman. Kagaya po na nagawa po natin kanina, kami po ay nagturo na naman sa inyo sa ating pong express lane kung paano po kayo makakapag-apply ng inyong mga business name
na registration. Ayan. Again po, amin po pinapaalalahanan kayo lahat na ang sikreto po ng isang magandang negosyo ay wala po sa pangalan lang. Ang tunay na sikreto po ng isang matagumpay na negosyo, bukod sa magandang pangalan, ay nasa sipag at nasa tiyaga po ninyo. Basta kayo masipag, kayo matyaga, at higit sa lahat, hindi po kayo nalalamang ng kapwa, sigurado po, kayo ay uunlad at magiging maunlad ang inyong negosyo at inyong buhay. Nais ko po magpasalamat kay Mr. Ferdinand Manfose. Siya po ang direktor ng DTI NCR at sa kanya pong magandang pagtanggap po sa amin dito. Maraming salamat sa lahat ng mga taga-DTI sa kanila pong pag-welcome sa amin at isa-isa po natin ang step-by-step na hakbang para po kayo makapag-apply ng inyong mga business name registration. Maraming salamat din sa Venus Estetica Cosmetic Surgery Center. Matatagpuan po yan sa 3rd floor ng Shaw Center Mall sa Shaw Boulevard, corner 9 de Febrero. Thank you very much, Doc Lec Guerrero. Thank you very much, Ma'am Cora Rodrigo, Doktora Maliflor, at syempre kay Richard Villanueva. Maraming salamat sa inyo. Kung kayo po ay may mga comments at suggestions, mga topics po na nais niyong talakayin po natin sa ating programa, easy lang po yan. Tatawag lamang po kayo sa aming landline, 442-6244, at sa aming naman pong cellphone numbers, 0919-473-8129. Makipag-ugnayan lamang po sa aming DTI Queen na si Miss Beth Gamboa. Email address po natin, easy lang yan, at gmail.com. At syempre po, ang ating pong fanpage naman sa Facebook. Punta po kayo dyan, yung mga mahilig mag-FB. Punta po kayo sa aming fanpage na easy lang yan. At pag nag-like po kayo po ay aming babatiin. Kagaya po ng mga recently na mga nag-likes po sa amin. Thank you very much, Susan, kay Ken, at kay Emmanuel. Ang mga programa po ng UNTV ay napapanood po kahit wala kayong TV, okay lang po yan. Basta po kayo ay naka-internet, naka-live streaming po kasi ang ating mga programa. Punta po kayo sa website po namin, www.untvweb.com. Punta po kayo sa programang Easy Lang Yan. Pagka po dating ng alas 4:15 ng hapon, kada Martes, i-click nyo lamang po yung programa po natin dyan, yung program logo ng Easy Lang Yan. Mapapanood nyo na po via live streaming ang ating po programa at ang lahat ng mga programa dito po sa UNTV. Hanggang sa susunod po na Martes, magkikita-kita po tayo muli. Magpapalitan na naman po tayo ng mga bagong kaalaman para po sa pagpapagaan ng ating pang-araw-araw na pamumuhay. Dito lamang po sa nag-iisang UNTV, the public service channel in Philippine Television. At ito po ang Learning Things the Easy Way. Magkikita-kita tayo muli the easiest way sa Martes, alas 4:15 ng hapon, 4:15 hanggang 4:45. Dito pa rin po sa UNTV, ang Learning Things the Easy Way. Tawag sa atin ay easy lang yan. See you Tuesday, 4:15. Bye-bye. Happy negosyo, Wing.